sasakyan mga kamamaw ang nananakaw ngayon. Ayan, good morning sa inyo mga kamamaw. Nakabox ba yung ating ngayon? Kwentuhan naman tayo dito sa ating Tambayan YouTube channel natin. So mga kamamo, ano lang natin, pag-uusapan lang natin yung mga nangyayari dito sa Saskatchewan. Siguro hindi lang naman sa Saskatchewan, all over the Canada. Kaso nga lang, madalas na siyang nangyayari mga kamamo. Matagal na ako dito mga kamamo, madalang ko lang marinig yung mga ganong senaryo. Talagang minimal lang siya. Minimal mo lang siya maririnig mga kamama, pero talagang iba na. Hindi na biro mga kamama ang mga nangyayari dito. Like na sa ibang mga vlogger din, napapanood natin na inang nilalagay nila. Yung nagiging topic nila, usapan nila na marami ng sasakyan mga kamamaw ang nananakaw ngayon. Hindi na biro. Meron tayo dito dalawang kakilala mga kamamaw sa Saskatoon. Yung isa, basta kakilala ko na lang sila, hindi ko na lang babanggitin dahil para privado na lang din sa kanila. Kasi sigurado mapapanood nila ito, baka sabihin na sabi ko pa yung ganun, nabanggit ko pa. Para na lang sa privado ng dalawa, hindi ko na lang babanggitin kung sino ba sila. Basta kilala ko sila. Yung isa nakapark lang sa may harapan ng bahay nila kasi para nangungupahan siya, parang ganun. Nangungupahan siya sa isang bahay, doon siya nakatira sa basement. Tapos nakapark lang sa may harapan at kilalang ano pa siya, kilalang lugar pa siya na masasabi mong medyo tahimik na konti kesa doon sa lugar namin. Sa kanila talagang medyo safe pa doon kung iisipin mo. Doon sa pwesto namin, yun, nakuha pa yung sasakyan niya, nadali pa yung sasakyan niya. Grabe, kakabili lang niya ng sasakyan mga kamamaw eh. Isang taon pa lang ata sa kanya, tapos nakapuli setup na yung sasakyan. Kalahin mong take na merong kumuha or may pumitik. Matutindi na rin mga kamamaw yung mga tumitira ng mga sasakyan ngayon. Hindi na rin biro, kumbaga yung mga high level na yan, na mga ano ba tawag dito, mga mampupuslit. Talagang akalain mo nakalak na yung sasakyan, na ano pa niya, napaandar nila, nakuha nila ng ganong kabilis. The same time natapatan pa nilang walang camera dun sa sa pwesto ata ng pinagparkan niya. Kaya ang problema nun mga kamamaw, kagandahan naman nun mga kamamaw, hindi naman sabihin natin pwedeng sabihin kagandahan. Kumbaga naswerte pa rin na nandito sa Canada na wala yung sasakyan niya. Kasi kung siguro sa Pilipinas yun, wala na yan. Talagang alam mo yung isang taon mo palang kinuha, tapos 6 years mo pang hulugan yung sasakyan. Tapos mahirap yung babayaran mo yung sasakyan, wala na sa'yo yung sasakyan. Yun ang pinakamabigat mga kamamaw eh. Pero yung kagandahan naman ng mga kamamaw kasi ngayon, di ba, dito sa Canada naka-insured dyan, tapos may mga extra insurance ka pa from SGI. So ang mangyayari na lang ata, hindi ako 100% sure, pero yun yung nakikita kong talagang medyo nakakasigurado lang ako ng konti, or may idea akong konti na parang mangyayari doon. Kung magkano yung hinulog mo ng isang taon, na lang ang hindi mo makukuha. Ang makukuha mo na lang, or sakaling mako-covered na lang, is yung kung ilang taon ba yun, kung ano ba yung presyo ng sasakyan niya. Kaya ka 2020 nyo binili, tapos 2024 na ngayon, kung magkano ang bentahan o bilihan ng sasakyan na model mo na 2020 ngayong 2024. So yun, babayaran na lang nila yun para mabayaran doon sa pinagkuha naman ng sasakyan. Yun ang babayaran ng insurance mo, or no covered ng kung ano man ang meron ka, kung sa SGI or dun sa
sa dealership. Basta yung usapan yun, may mga kasi binabayaran din kayong extra dyan, honestly talaga para kung sakali may mangyaring mga ganyang senaryo ay ano ka, kumbaga kampante ka at ano ka, safe ka at kumbaga ligtas ka sa mga bagay na ganyan. Kasi mahirap nga naman kung 6 years to pay tapos isang taon pa lang ginagamit na wala, diba? So yung ganun ang mako-cover data. Ang hindi mo lang mababawi talaga mga kamamaw is yung kung ilang taon mo na siyang binayaran. Iyon na lang masasabi mong talo ka. Pero isipin mo na lang din in other side na lang na isang taon mong ginamit, siguro parang dating inarkila mo na lang yung sasakyan para hindi ba mabigat sa dibdib mo o masakit sa isip mo yung nangyari. Ganun lang, oy, parang isipin mo na kung nawala o ano na lang to, ginamit ko naman isang taon, siguro bayad ko na to na parang inarkila ko yung sasakyan. Yun na lang siguro masasabi kong dapat isipin mo kasi talagang nangyari na ang hirap nun. Meron pang isa, kotse naman, medyo ano naman yan, naman ano na, medyo lumana o hindi excuse me, hindi na siya bago, hindi katulad nung isa talaga bago, talagang mapormang sasakyan yun. Wrangler pa yung nawala talagang nakasetup na parang off-road style na talagang masasabi mong ano, magandang klaseng sasakyan, kaya napagtripan. Pero yung isa naman medyo ano na yun, luma ng sasakyan, parang mga pang ano lang, pang mga baguhan o yung mga first timer na nagkaroon sa sasakyan na nagsisimula pa lang ganun yung klase ng sasakyan na isa. Pero ang ano tag dito, pero yung ang point nun, napakahirap para sa'yo. Ayun, naalala ko lang mga kamamo yung ano, yung masasabi natin doon. Sabi nila, sabi ng mga kasamahan natin or mga nakikita rin natin sa mga video na napopost sa Facebook, baka mamaya daw yung sasakyan wala na dito. Baka daw yung sasakyan na yan na chop na, or yung iba na deliver na sa ibang bansa or na-ship na sa ibang bansa, kaya hindi mo na makikita dito. Kasi usually mga kamama, yung mga nangyayari dito dun sa mga na-experience ko for the past 10 years na na-experience ko bilang nandito ako sa Saskatoon, kadalasan kung nawawala yung mga sasakyan, may kakalala rin ako, katrabaho ko ding isa, nawala yung sasakyan niya, may kumuha, pero nakita pa rin. After 1 week nakita siya, parang na ano, parang ginamit lang, parang ginamit lang tapos iniwanan na lang sa may damuhan. Parang gano'n ang nangyari nung dating mga naririnig ko pag klaseng nawawala yung sasakyan mo, nakukuha mo rin pero parang hiniram lang ba, tapos makikita mababawi muli. Ngayon hindi na, talagang totaling ano na siya, na wash out na or nawala na dito sa Canada. Talagang di na matitrace. Even yung mga bagong sasakyan natin, alam naman natin may mga GPS yan sa ano, naka built-in GPS na yun na malalaman mo kung nasaan na yung mga sasakyan mo. Pero kung sakali nga talaga ba na masasabi mong super expert yung mga tumitira ng sasakyan, yung mga kumukuha ng sasakyan, talagang kaya nilang paano nila tanggalin yun. Alam mo naman ang panahon ngayon, hindi naman masasabi na kung yung mga technology ng mga sasakyan or ng kahit anong gadget nagiging high-tech. Syempre yung mga tirador o yung mga matatalinong ang gawain ni gumawa ng masama is kaya nilang kaya nilang kontrahin yun. Meron silang way paano nila ma-avoid na matrack sila. So ganun na ang mangyayari, kaya sabi nila wala na talaga dito, lalo yung magandang sasakyan na yan. Buti pa yung isang alam ko baka pwedeng nandito lang sa paligid yan, hindi naman sigurado babaklasin yung isa dahil luma na nga. Yung isa talaga brand new pa tsaka talagang fully setup talaga. Mas maganda pa sa rim ko yung setup niya, talagang mamahaling setup yun kaya talagang siguradong kakahuyin. So yun ang nakakalungkot lang na biro mo, pinaghirapan mo, tapos pagising mo wala ka ng sasakyan. Hindi lang wala ka ng sasakyan, lalo kung isa lang ang sasakyan na ginagamit natin dito, is malaking perwisyo. Kasi paano ka papasok sa trabaho right away kung wala ka ng sasakyan?
Hindi man naman pwedeng makikiusap ka, makikisuyo ka. Pwede ka makisuyo sa mga kasama mo, mga tropa mo na sasabay ka sa trabaho, pero hindi naman all the time sasabayin mo kasi syempre mahiya ka, mga pamilyado rin yan. So kailangan mo ng panibagong sasakyan. Baba tayo, may bibilin tayo. Yes, mother dear. Longganisa. Ayan, bibili kasi nga nandito kami sa padalahan. Kaya samahan niyo ako sa loob ng pamilya. Mamo. Kaya pa-vlog lang tayo. Ba-vlog ako. Ano. Habang naghihintay tayo kasi papadala tayo. May mga daing-daing. Ayan o, panahon na yung si kuya o. Kaya taga saan ka pala kuya? Ha? Taga saan ka sa Pilipinas? Boracay po. Boracay? Ang sarap dun ha. Di ba nakapunta doon kuya eh? Oh yeah? Oo. Next time. Punta ka doon? Oo, baka mapasyal. Ang vlog natin eh. Kasi kuya dito ay isama ka sa vlog. Yung mga dito ano ko lang kuya kasi may mga balita tayo di ba nagkakawala ng sasakyan ngayon di ba? Uso na yung may kumukuha ng sa Hampton actually yung kaibigan namin jeep. Oh yun. Ayun nabalitaan niya yun. Ang kaibigan niya yun. Actually katrabaho ko yun mga kamamaw. Hindi ko na lang binanggit kanina. Katrabaho ko yun kuya. Taga Cebu siya taga Cebu di ba? Ayun Wrangler bago. Hindi Bulacan ko. Tapos meron din kahapon, kotse naman. Hindi nga. Oo. Kahapon din? Kahapon, kotse naman. Pero lumang kotse yun. Luma naman siya. Kumbaga ba eh. Sa Toronto lang ata na diba? nangyayari eh. Tapos ngayon, na diba? Punta na dito. Medyo tahimik nga dito actually. Tapos ngayon eh, kumakalat na, marami ng kawatan. So, kaya ngayon, palagi kami nagpapadala dito. Yan. La Pamilya ang pangalan. Ayun, La Pamilya. Nakita nyo, nagpo-promote. Yan, nagpo-promote pa si kuya. Pakisupport nyo yung La Pamilya. Mga danggit pa dito. Pusit. Sa may kuya, sa yan mga kamamaw, dito tayo sa Walmart at mamimili tayo. Ano na mga kamamaw, pag nag-ikot ka dito ngayon, puro na siya, Halloween. Halloween is coming. So, first time din itong matabang bata na to na na magti-trick or treat. Experience siya, first winter, first Halloween. So, ayan. Tsaka pala, salamat pala doon kay kuya kanina, nakalimutan ko lang yung pangalan. Binigyan din naman niya ang calling card kaso hindi pangalan niya yung nakalagay. Parang pangalan ng business niya. Hindi ko alam kung yung talaga pangalan si kuya Emery ba yun, parang ngayon. Yan, shoutout sa'yo. Tinanong ko, sabi ko kuya, parang magandang ma-share mo sa mga manonood yung yung buhay Canada mo. Sabi niya, sige ba? Pasyal ka sa bahay, welcome ka. Kaya sabi ko, napakasarap. Pakinggan ng mga ganong klase ng Pilipino na talagang alam mo yung welcome ka ba? Yung talagang pinaparamdam niya na talaga. Ganun yung mga klase ng Pilipino na gusto ko talaga na nakakausap o nakakasalamuha. Yung talagang siya, ready siya. Wala siyang willing siya na parang i-share yung buhay Canada niya para pa-inspire ba dun sa mga taong nangangarap dito o yung mga taong nagpaplanong pumunta dito kung malaman nila kung gaano ba kahirap ang buhay, gaano ba kahirap magsimula, paano ba sila nagsimula, yung mga ganong istorya ay bibigyan tayo ng kuya, isiset na lang natin, bibigyan naman niya tayo ng calling card. Ayan, ang dami costume. Actually sa Pilipinas nag-work ako before sa sa restaurant. Madalas din kami mag-costume pag summer time, pag Halloween. So yung gantong malalaking size, walang ganto, ang hirap maghanap niyang ganyan mga kamamo, more on puro pambata lang. Dito talaga mga kamamo, kahit malaki ka na, matanda ka na or adult ka na, hindi ka mahirapang maghanap ng mga costume na ganyan na pwede mong iterno. Katulad niya ngayon may mga trick or treat na nagaganap dito, kaya ang dami. Pero si Jacob meron na, nabili na natin si Jacob ng costume Tsaka sa mall lang natin siya pagko-costume at may pasok nga si Kamamaw sa hapon Mas maganda sana yung nagbabahay-bahay para ma-experience niya. Doon na lang sana, kaso nga lang may pasok si Kamamaw ng hapon. Kaya mangyayari sa
Sa mall na lang kami pupunta. Ganda na nito yun. And Halloween. After nyan, ano naman, mga decoration naman ng mga pamasko naman ang susunod nyan. Dito ang dami talaga eh. Tsaka naka-sale, hindi siya yung ano, naka-regular price na iba. Lalo katulad niyan, medyo ano, yung mga nagbababaan na rin mga presyo niyan. Hindi na yung talagang regular price niya. Yun ang kaganda naman dito sa Canada. Pagdating sa mga bilhin, yung mga damit, mga ano, mas marami kang makukuha deal. At the same time, yung mga discount na ano, na previous mga ganong bagay, ano ka talaga, makakabili ka ng mga mura, kaya dapat i-tsempuhan mo rin. Tsaka nandito na rin tayo mga kamama sa Walmart. Try din natin magtanong kung meron silang ano, touchscreen na stereo nung sasakyan natin, dahil bahala kong palitan ng touchscreen niya na nakakonect na rin yung meron na doon GPS, meron na ring backup camera para yung mismong saksakan doon sa loob ng sasakyan natin hindi siya masyadong crowded na doon sa backup camera. Bukod pa yung saksakan nun, bukod pa yung saksakan nung tag dito, nung ibang ano doon, nagkakalabo-labo yung saksakan doon, medyo ang hirap at saka medyo magulo. Maghanap tayo nung talaga nakakabit na, tanong ko lang. Nakapunta pala tayo sa ano, sa may electronics. Natin hanapin yung ano, yung sa camera. Tsaka ano pala dito mga kamama, madagdag ko na lang din. Every ano, Halloween time, nagse-set up sila yung mga bahay-bahay dito. Ang sarap pasyalan. Kung napanood nyo yung mga dati kong vlog, ang ginagawa ng mga tao dito is sineset up pa nila yung harapan ng bahay nila. Kung Halloween is Halloween ano siya, Halloween ang mga naka-decoration dun sa harapan. Tapos pag Christmas time, ano naman, mga decoration ng pang Christmas. Kaya nakakaaliw yung, kaya sabi ko sa inyo, mas maganda yung magbabahay-bahay ka pag trick or treat, kasi makikita mo yung mga iba't ibang decoration dun sa bahay. So nandito na tayo sa electronics. So magtanong lang tayo ng ano, ng stereo. Kasi usual ang size natin is 7 inches yun eh, yung sa sasakyan natin. Tanongin natin. Ngayon mga kamama, wala sila. Talagang online lang. I-order ko na lang sa online kasi hinahabol ko yung winter time. Maikabit na ni Kuya ano, ni Kuya Alex. Yan, napadaan na naman si kamama dito sa ano. Sarap mag ano dito mga kamama, pag nadaan ka sa mga parts ng sasakyan eh, parang hindi ka maano eh, hindi ka mapakali. Talagang titiisin mo na lang mga kamama eh. Ayun, ang dami maganda na ano ngayon eh. Pero so far okay naman na yung sasakyan natin. Stereo na lang ang papalitan. Pag napalitan na yun, okay na ako doon. Ano pa ba ang pwedeng ano doon? Ayun, tsaka yung dashcam. Nagtingin tayo mga kamama doon sa model nung sasakyan natin is, dahil 2008 na ngayon sasakyan natin, di ba? So wala siyang ano, wala siyang 3-in-1 na meron siyang dashcam, na meron na siyang backup camera. Wala siyang ganun doon sa model natin. Kaya meron lang pinaka magandang gamitin na o high-tech na meron para doon sa truck natin is yung backup camera. May wifi na yon, pwede may connect sa wifi ng cellphone mo para magkaroon connection. Meron siyang GPS, touchscreen na siya, Bluetooth na rin, yung audio, may di ko alam kung CarPlay ba yun o CarPlay ata na sa music. So nandun na lahat, ang wala lang yung dashcam. Pero mura lang nakita natin, $235 din na yun, nakatax na tayo plus deliver. Hindi ka pa alam mo yung tax nun, tapos naka-deliver na yun, siguro mga abutin 300 dyan. Tapos papakapit pa natin kay Kuya Alex. So medyo mura na rin sa expected na gusto kong ano, kasi ang expected yung bilhin sana kung sakaling 3-in-1 kahit mga bandang ano lang, regalo ko na lang din sa sarili ko yung mga mas mataas pa dun, or hindi lang regalo, ibig sabihin para kompleto na yung meron to sa ano. Tsaka medyo magandang klase na yung mabibili natin para tumagal. So yun, hanapin natin si Mace ngayon. And i-order natin sa susunod, papakapit natin kay Kuya Alex. Tapos yung dashcam na lang, kasi bibili tayo ng buko dahil walang dashcam yun. Bili tayo, gusto ko yung maliit na dashcam lang, hindi siya yung masyadong nakaharang dun sa may harapan ng screen mo. Maliit lang siya pero mataas yung memory.
na marami siyang ano, mas maganda kayo makukuha mo siya na kahit na nakahinto yung sasakyan mo, nag-aano siya, nagre-record. Yun ang gusto ko. Yun, pumili ka na ng thermos. Ito thermos para pag yung nagtitimpa ng gatas to si Mrs. ay hindi na siya mag-iinit daw ng tubig. Ano to pang ano? Wow. Yan. Patayin ko baka makaka-copyright tayo na dahil sa patugtog na yun. Mga kamama, sige mag-ikot muna tayo. Yan mga kamama, papasok na tayo. At ito yung papapalitan natin. Gagawin natin siyang touchscreen kasi old school tong nandito eh. So radyo lang ang pwedeng i-play, tsaka yung mga CD, DVD, mga DVD player lang na CD ang pwede nating patugtog. Di katulad kung Bluetooth, kung may mga naka-ready tayo music, tsaka yung mga bagong music na gusto natin pwede nating i-play. So yun ang papalitan lang kasi ayun din yung cord ng backup camera natin yun hanggang likod dyan. So dito natin siya sinasaksak sa may ano, sa loob. So mas maganda kung naka ano na dito, nakalagay na siya lahat, naka built in na siya. Dito na lang ako titingin, hindi ko na siya sasaksak, hindi ko na siya lalagay dito. So ito kasi pag lalagyan natin dito, lalagay ko dito sa ibabaw yung ano, yung dashcam para may 24 hours na may kopya ng video yung ano, yung sasakyan natin kung sakaling may mga ano importante kasi yung mga kamama, at least may ebidensya ka. So ayun mga kamama, papasok muna tayo. Yan, dito na tayo sa trabaho at ilang minuto na lang papasok na tayo mga kamama. Ayun, mga paalala lang na sa susunod na mga pagkakataon dapat mag-ingat-ingat din yung mga kababayan natin dito, maging vigilant tayo sa mga bagay-bagay sa paligid, lalo na yun sa mga kung saan ka magpa-park. Kahit sabihin natin nandun ka, malapit ka sa inyo, maganda pa rin may mga dagdag seguridad o security na pwede mong ilagay sa sasakyan mo na pwede mag-alarm pag may nagbukas. Mga magagandang ganung bagay na paalala lang din para sa akin. Ano din yun, parang pagmumulat ano rin sa akin na dapat lalagyan ko ng mga ganyang klaseng ano para at least kahit paano nawawarningan natin yung mga kawatan, yung mga kawatan na ayaw lumaban ng patas, ayaw magtrabaho ng maayos, samantalang yung mga taong piniperwisyo nila is pinagsusumikapan nila lahat yan para magkaroon sila ng ganitong klaseng sasakyan o namang bagay na meron sila is pinaghirapan nila, sana lumabas sila ng patas. At sabi nga natin naniniwala tayo sa karma. So ayun mga kamama, sana may natutunan kayo, na-upload kayong magandang aral dito sa ating napag-usapan. So maraming salamat ulit sa lahat ng mga subscriber na nandiyan palagi para supportahan tayo. So please don't forget to like, share, subscribe and hit the notification bell for more updates of my video. See you mga kamama.